Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1131 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga magaganap? Alamin natin yan. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit bell para maging updated sa mga spoilers, teorya at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito kay Luffy na tuwang-tuwa nga dahil nalaman niya na nasa Elbap na talaga siya. Dahil nga narinig niya kay Loki yun at tinanong pa niya ulit ito na talaga daw bang nasa Elbap na siya. Ang tagal na nga daw nilang gustong pumunta doon. Lahat nga din daw sa lugar na yon ay mga higante. Sabi naman ni Loki ay totoo daw ba? Nga pala daw, nahinto ito at nagpatuloy lang si Luffy sa pagsasalita. Sana nga daw si Usopp ay napansin din yon at ano daw bang meron doon sa tuktok ng malaking puno. Narinig nga daw niya na ito nga daw yung bansang tinatawag na laging nasa gera. Ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ito nga lang daw siya nakakita ng maraming giant bukod sa barko nitong mga uncle niya na si Dory at Brogy. Dahil nga sa kadaldalan ni Luffy at tanong ito ng tanong ay hindi nga makasingit si Loki sa sasabihin nito kaya sumigaw na to ng malakas para nga tumigil si Luffy. Ang kulit daw nitong si Luffy. Teka lang daw, nabulabog naman lahat ng mga hayop sa paligid sa sobrang lakas ng sigaw ni Loki. Sabi nga nito na siya nga daw ang Sun God na pinag-uusapan at isang alamat sa bansa nila. Wag nga daw magsalita itong si Luffy ng basta-basta nang walang permiso nitong si Loki. Sumagot nga daw ito. Ano daw bang napapansin ni Luffy sa sitwasyon niya ngayon? At dito na din pinakita ang bounty nitong si Loki na 2.6 billion berries. Sumagot naman si Luffy na ano daw ang naiisip niya. Mukhang nakagapos daw itong si Loki. Sabi naman ni Loki na tama daw itong si Luffy. Pero wala naman daw may gustong maigapos, 'di ba? Katulad daw ng iba ay gusto nga din daw niyang maging malaya. Kung pwede. At 6 na taon na nga daw siyang nakagapos doon. Nagulat naman doon si Luffy. Sabi naman ni Loki na siya nga daw ang pinakamalakas sa Elbap. Kaso lang daw, doon siya mismo ginapos sa puno ng mismong kaharian ng Warland ng Elbap. At tinatawag din daw yon na Adam Treasure Tree. Gawa din daw sa Sea Stone yung mga kadena niya. Kaya hirap daw itong si Loki at nangihina dahil doon. May gusto daw siyang sabihin kay Rhodey. Pero tinama yun ni Luffy na Luffy daw ang pangalan niya, hindi Rhodey. O sige daw, gumawa daw sila ng kasunduan, sabi nga ni Loki. Isa nga rin daw pirata si Luffy, tama daw ba? Kung i-unlock daw nito ang mga kadena at makakawala daw itong si Loki, ito na daw ang bahala sa mga piratang gustong mawala ni Luffy. Ano daw masasabi ni Luffy? Mukhang yung susi daw nung kadena ay nasa village daw na nasa taas ng puno. Hindi naman daw imposible yung sinasabi nitong si Loki. Itong si Luffy naman ay nag-iisip nga sa mga sinabi nitong si Loki. Sabi pa ni Loki na ay oo nga daw pala, hindi niya nasabi. Ito daw palang kinalalagyan nila ay ang lower level ng Elbap at tinatawag daw itong underworld. Ang lugar na walang gustong pumunta. Yung mga tinatawag na kriminal ay pinapatapon nga daw doon sa underworld. Itong mas known na lupain daw ay kulungan na din para sa mga preso. At doon na din daw binibita yung mga yon. Kung maghuhukay daw si Luffy ay makakakita ito ng mga buto ng tao at mga giant sa paligid. Sabi pa ni Loki na ayon daw sa kanilang mythology ay yung mga bundok daw na nakapaligid sa kanila na nandun ay ilang libong taon na ang nakakalipas ay kilala daw na primordial world. Isang mundo daw na hindi na sinisikatan ng araw. Nagtataka daw itong si Loki na bakit ang isang taong katulad ni Luffy ay nandun sa napakalamig na kulungan na yon. Ano daw ang ginagawa nito doon? Wag daw magulat itong si Luffy sa mga malalaki at mababangis na hayop na nandun. Bawat bundok daw doon ay may mga namumuno at yung mga yun daw ay kaibigan na ni Loki simula pa ng bata to. At pagkasabi nga ni Loki noon ay naglabasan niya yung mga halimaw na hayop. May mga malalaking polar bear, gorilla, ahas at asong lobo. Ngumiti naman itong si Luffy at nasabi na parang bumalik daw yung memories niya. Mukhang yung Amazon Lily nga ang tinutukoy ni Luffy dito. Sabi pa ni Loki na hindi daw tatahimik ang mga halimaw na yon kapag ginalaban daw siya ni Luffy. Sabi pa nito na nakikita daw ba ni Luffy yung mga maliliit din na nilalang na yon. Mga tao din daw yun na naghamon sa Elbap. Parang mga patay na nga lang daw yung mga tao na yon para lang mabuhay sila. Nagsusuot ng mga di kaaya-ayang damit para lang daw hindi makain ng mga halimaw. At ito na nga yung mga tao na yon. May mga suot nga na itim na hoodie at may mga gas mask. Sabi nung mga to na ang sama naman daw nitong boss nila na si Loki. Natanong naman nung isa na sino daw yung bagong dating? Pwede daw ba nilang balatan yan? Baka may mga kayamanan daw yun. Sabi naman nung isa na ayaw nga daw niyang mawala ng malay katulad nung nakaraan. Sino daw bang mag-aakala na itong si Shanks ay nasa Elbap? Nang humarap nga ulit sila kay Luffy ay nagulat sila dahil yung mga halimaw ay hindi nga inaatake si Luffy. Mukhang gustong gusto pa nga si Luffy na nandun. Narinig din ni Luffy yung pangalan ni Shanks kaya natanong nito na Shanks daw ba ang nasabi nito? Sabi naman ng mga tao ay oo daw pero mas nagulat daw sila sa nangyayari ngayon. Paano daw napaamo ni Luffy yung mga halimaw na yon? Kung gulat yung mga tao na yon, lalo na itong si Loki. Sino daw ba yung maliit na tao na yon? Bigla naman napatalon si Luffy dito kay Loki at tinanong nito kung kaibigan daw ba siya ni Shanks. Napangiti naman itong si Loki at sinabi na yung takot na
na si Shanks daw ba? Oo daw, napunta daw yun doon. Pagkasabi ni Loki noon, biglang nagalit si Luffy at nag-transform sa Gear 4 nito at naghanda ngang atakihin si Loki. Nagulat nga dito si Loki at biglang umilag sa atake ni Luffy. Wasak nga yung sinasandala ni Loki. Nag-alala naman yung mga alagad ni Loki. Pagkatapos noon, sabi ni Loki na teka lang daw, joke lang daw yun. Natakot nga si Loki kay Luffy. Akala niya mabibiro niya si Luffy. Lap trip. Bigla naman huminahon si Luffy sa sinabi ni Loki at sinabi nito na wag daw nagsasabi ng ganun si Loki kahit na joke lang daw. Sabi naman ni Loki na hindi daw siya makagalaw. Sa isip-isip nga ni Loki na kapag daw nakawala siya, una niyang papatayin si Luffy. Lap trip yung dalawa na to. Sabi naman ni Luffy na kung hindi daw makagalaw si Loki ay wag daw siyang galitin ito. Sa susunod daw na galitin pa siya ni Loki ay dudurugin daw niya ito ng gusto sa kinalalagyan niyang puno. Nakiusap pa si Loki na hindi na daw, tumigil na nga daw si Luffy. Nakakatakot si Luffy. Ito kasing si Loki, lakas ng trip. Nagtanong pa ulit si Luffy na teka lang daw, bakit daw napunta doon si Shanks? Ano daw sadya nun doon? Nasa Elba pa rin daw ba ito? Itong si Loki naman matrip pa din. Kaya ang sinabi nito ay sasabihin daw niya ang sagot pero hindi daw yun libre. Sa itaas na bahagi naman ay andito nga yung ibang mga bida natin na nasa taas ng tulay. Nagtataka sila bakit gumagalaw yung tulay. Tiningnan nga ni Usopp gamit yung goggles niya yung kabilang dulo ng tulay at nagulat siya na hindi daw maaari yun. Sabi naman ni Chopper na anong hindi maaari. Sabi nga ni Usopp na hindi daw niya kilala yon pero yung buong katawan daw ng giant na yon ay umuusok daw na parang tinamaan ng kidlat. Mukhang ito daw yung Sun God na naka-costume sa loob ng castle. Yung matabang giant at yung babae din daw ay tumatakbo papunta sa kanila. Hawak din daw nila yung Sunny. Nagtaka naman si Nami bakit nandun yung Sunny. Sabi naman ni Zoro na mukhang wala daw silang magagawa. Lalabanan na daw niya lahat yun. Wag daw, sabi ni Usopp. Baka daw mga kaibigan yun nila Dory at Brogy. Malapit na din daw sila sa dulo ng tulay. Kaya umalis na daw sila doon. Sabi naman ni Sanji na bilisan na lang daw nila. Yung village ay nandun na daw sa taas. Kung mahuhuli daw sila ng mga giant na yon ay yari daw sila. Sa ibang dako naman tayo. Doon pa din sa underworld. Pero andito nga sila Hyro din. Sabi nga nito na nakahuli daw sila ng isang moose. Buti na lang daw sumakto sila sa oras. Masarap daw kasi yung karne ng mga yon. Nakikita na daw niya ang ngiti ng Straw Hat Pirates pag nakain na daw nila yon. Tuwang-tuwa nga si Hyro din dito. Kasama niya din ang kanyang shipwright ng barko na si Stansen. Sabi nga ni Stansen na hindi daw nila pwedeng gamitin yung Spainer nila dahil mas snow daw. Sabi naman ni Hyro din na wag na daw isipin ni Stansen yon. Saka para naman daw sa nagligtas sa kanila yung gagawin nilang handa. Pagkasabi ni Hyro din noon, ginanahan na nga si Stansen at nagpatuloy na sila sa pagbuhat doon sa napakalaking moose na ihahanda nila. Nga pala, ito yung buong lineup ng New Giant Pirates ni Hyro din. Sa ibang dako ulit tayo. Dito naman tayo sa barko ng mga giant. Kakatapos nga lang gupitan ni Brook itong si Robin at nasabi nga ni Brook na ngayon lang daw siya gumupit ng babae kaya masaya daw siya. Tuwang-tuwa nga ang mga bida natin sa bagong itsura ni Robin. Si Bonnie ay masaya at bagay daw kay Robin yung buhok niya. Si Frankie nga daw ay bumalik daw yung memories niya nung nakita niya si Robin na ganon. Sabi naman ni Jinbei na bagay daw kay Robin at ang galing daw ni Brook. At ito na nga ang itsura ni Robin. Ang ganda pa din. Pero yung buhok niya ay binalik lang niya. Ito yung buhok niya nung pre-time skip. Nagpasalamat nga si Robin kay Brook at ang ganda daw nung resulta. Natuwa naman si Brook. Masaya din yung mga giant. Nasabi nga ni Brogy dito na ito yung buhok ni Robin nung magkasama pa daw sila ni Saul. Magiging masaya daw si Saul, sabi nga ni Dory. Di na daw kaya ni Frankie. Baka maiyak na nga daw siya dahil sa reunion na magaganap. Sabi naman ni Oimo at Kashi na yung buhok daw na yon ang naaalala nila kay Robin. Di na nga din makapaghintay si Robin na makarating sa Elbap. Sa di kalayuan ay natanaw na nila ang Elbap. At nasabi nga ng mga giant na ayun na daw, buti nga daw ay nawala na yung hamog. Iinom daw ulit sila pagkadaong nila sa pantalan. Dito naman sa Elbap ay may isang giant nga na sumisigaw at nagmamadali nga ito dahil emergency. Sabi nito na itong si Saul, sensei nila ay biglang natumba at hindi nga daw gumagalaw. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ulit ang nakita natin at ayun nga, nagkaroon ng konting usapan itong sila Loki at Luffy. Inuuto pa nga nito si Luffy na pakawalan siya kaso nung nilait nito si Shanks ay muntikan pang mapuruhan itong makulit na giant. At yung ibang mga bida nga natin ay malapit na sa Elbap at iba na nga ang buhok ni Robin dahil nga excited ito sa pagkikita nila ni Saul. Pero ano nga ba ang nangyari kay Saul sa huling page? Malalaman natin yan sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!